Ito sinabi ni pangalan nito ni Panelo, punto by punto talaga eh. Oh. Let's bring One News anchor Angela Lagunsad Castro, who's been in the Netherlands since this weekend. Angela, can you give us a run-through of what happened so far? Hi, Seth and Sean. I'm here right now at the International Criminal Court in The Hague, Netherlands, wherein the confirmation of charges of former President Rodrigo Duterte is happening right now. Day one, actually, no, nagkaroon po ng, of course, yung House rules muna, no, nagsimula ang hearing, and then reading of charges, and of course, opening statement from the prosecution, from the counsel of the victims, and of course, happening right now, yung opening statement from the defense. But right now, before we proceed, kasama ko ngayon, Ces and Sean, si Attorney Sal Panelo, ang miyembro ng Filipino Legal Council, ni former President Rodrigo Duterte, para bigyan tayo ng kaunting pahayag doon sa nangyari kanina. Attorney, ito po. Good morning po sa inyo. Actually, good afternoon na dito pala sa The Hague. So, what is your reaction doon po sa naging opening statement, most specifically ng counsel for the victims? Yung pong mga sinabi nung abogado ng mga biktima, pati na yung prosecutor, yun ay parang paulit-ulit na propagandang matagal na nilang naratibo yun. Na batay sa haka-haka, batay sa hearsay na tinatawag, batay sa mga aligasyon na wala namang ebidensya. Well, Attorney Butuyan reiterated there in his statement how powerful the Dutertes are, stating na ang Vice President ay mismong anak ng Pangulo, na may intensyon na tumakbo sa pagiging Pangulo. Mga anak niya ay nasa politika din, na kapag hindi na confirm ang charges ay delikado ang buhay ng mga biktima ng war on drugs. Your thoughts on that? Unang-una, irrelevant naman yung kandidatura ni Inday Sara Duterte. Wala namang kinalaman yan dito sa kaso ito. Pangalawa, sinasabi niyang makapangyarihan, powerful pa. Sa lahat naman ng makapangyarihan, nakakulong siya ngayon. Okay. Alright. Doon po sa naging kaunting pahayag na naabutan natin kay Attorney Lawyer Nicholas Kaufman, reiterate po niya doon na kakaibang ang karakter ni Pangulong Rodrigo Duterte. Totoo po yan in the sense na kasi si Presidente Duterte mahilig sa hyperbole yung tinatawag. Nag-exaggerate siya. At ginagamit naman ng mga kalaban niya yan. Pero palagi nilang tinatakasan yung kabuuan ng kanyang mga payag. Kaya nung ko pa sinasabi, and natuwa naman ako, kinote niya kanina yung sinabi ni Presidente Duterte, na itong prosecution, parang pinapakita lang nila na itong mga sinasabi ni Presidente Duterte i-enforce yung batas na ang kinahinatan nga yung maraming napatay ang mga pulis. Pero kinakalimutan nila kasi sinasabi nila, siya mismo sabi, patayin nyo. Ano mga sinasabi ni Presidente Duterte. Pero kinakalimutan nila doon sa SONA, yun ang kanyang policy statement from the very beginning. Sabi niya, I will support you with all the resources of the office of the president. But if you abuse your authority, there will be hell to pay. Iyon ang basis niya eh. Patayin nyo kung ang buhay nyo ay nanganganib. At yun naman ang nangyari. Okay. So far, okay sa inyo yung... Yes. A question? Yes, go ahead, Chen. Good evening to you, Attorney Panelo from Manila. A powerful presentation there by Joel Butuyan, who is counsel for the victims. He said, anong powerful doon? Bias na bias. The truth is the antidote to the virus of impunity. Itong impunity ay kumakalat, anya, at nagkakaroon ng mga mini Dutertes at Duterte clones. Tanginan yan. Mas maraming clone si Marcos. Oo! Di ba alam naman natin yung kanilang pamilya magnanakaw? Ayan ay nahusgahan na ng korte. O, sino clone ng kanyang pamilya? O, siya. Si BBM, hindi man masasabing diretsong magnanakaw, pero pinabayaan niya ang mga magnanakaw sa gobyerno. Siya ang maraming clones. Clown tuloy.
Pareho rin sila, clown din sila eh. Sila ang pinakamarami. Ang dami nila ha. Hindi lang naman si BBM. Lahat ng mga congressman, clone. Pare-pareho mga magnanakaw ang mga animal. Kaya ang solusyon daw dito, ayon sa kanya, ay ihayag bigyang pagkakataon ang mga biktima na ihayag ang kanilang narrative. Yung sinasabi niyang virus of impunity, I think he's referring to the virus of lies Yun! that they and he, people like him, have propagated all these years Ayan! against the former president. Tama. Silang kailangan bakunahan lang katotohanan at hindi yung kapila. At ayon din sa prosecution, ay may mga insiders sila na maglalahad kung ano ang ginawa doon po sa kapulisan. Mismong mga parte ng DDS halimbawa. Ano po ang kasagutan nyo doon? Eh, yun naman pong mga sinasabi nila, matagal na nating narinig yun. Yan. At puro naman yun, batay sa wala silang personal na knowledge. Ayo. O kung hindi naman, yun gawa-gawa lamang ng mga binayarang testigo o mga testigong may sama ng loob kay Presidente Duterte. Attorney Panelo, hello, si Sean Puto, magandang gabi. Narinig ko rin yung pahayag naman ni Attorney Kaufman, yung defense counsel ni dating Presidente Duterte. Ang sinasabi niya parang basically laying down the context just like what you're saying. Tayo kasi dito, sanay tayo sa rhetoric ni dating Presidente Duterte, pero yung mga tao dyan, hindi. Ang tanong, do you think explaining the context of the Duterte rhetoric will actually have an effect on the court? Ayun ang hindi natin malalaman kasi hindi naman natin nababasa ang isipin ng mga hukuman. Antayin natin. Pero, alam po niyo, gusto ko i-list ng konti. Para sa akin kasi ngayon, yung hearing na ito, irrelevant ito eh. Dapat ang concentration ay jurisdiction. Kasi parang pinapangunahan mo na, wala ka pa nga jurisdiction, di mo pa nare-resolve. Bakit nagdidista ka na? Yan ang gusto kong sana marinig sa defense. Question this court why it has assumed jurisdiction and it has set hearings when it has not finally resolved the issue of jurisdiction, specifically the doctrine of principle of complementarity. Lahat ng member ng Estado, ng ICC, ay hindi sila pwedeng pumasok. Yan ang sinasabi ng batas nila. Pakakapasok lang sila kung walang kakayahan ang bansang miyembro. Yan. Sobrang kakayahan na po natin pinakita. Pinakulong natin ng libu-libong mga kriminal. 2 presidente ang pinakulong natin. 2 senador ang pinakulong natin. Isang presidente sinipa natin dahil mga nagkabit ng krimen laban sa sambayan ng Pilipino. Bakit sila nakikialam? Isang kaso na kinamit ng isang Pilipino laban sa Pilipino at ginawa sa Pilipinas, pero dayuhan ang lumilitis, dayuhan ang pakulong sa kanya ngayon. Yun. Of course, Attorney with the Panelo, cooperation of this administration. hindi po ba nag-rule na dyan ang ICC? No, I disagree. What you're referring to is the jurisdiction raised by the defense that since we have already withdrawn, you have no more jurisdiction, which was opposed by the prosecution by saying, no, you have residual obligation because we investigated prior to your withdrawal. Mali po yun. Yung parting yun, secondary defense lang yun. Ang dapat mo munang i-resolve, meron bang kakayahan ang bansang Pilipinas Yan. kung ito'y miyembro pa? O wala. Hindi nila nare-resolve yan. Pumunta kagad sila doon sa umatras kami. Walang jurisdiction. Pero yung sinasabi nila, nag-imbestiga daw sila prior to the withdrawal. Mali po yun. Kasi ang iniimbestigahan po nila noon, hindi yung preliminary investigation as contemplated by the Rome Statute. Ang iniimbestigahan nila, kung may kakayahan ba ang bansang Pilipinas na mag-usig ng mga kriminal. Dahil kung wala, papasok kami. Hindi nga ho nila na-resolve yun from the very beginning. It was also brought up by the prosecution that our own Justice Secretary and Ombudsman said that it is impossible to try the case here in the Philippines. Hindi po totoo yun. Dahil gaya nga sinabi ko, kung totoo yung sinasabi nila,
bakit tayo nakapakulong ng libo-libong mga kriminal? Bakit tayo nakapakulong ng 2 presidente? Bakit tayo hindi nakapakulong ng 2 senador? Ang problema po sa kanila, sinasabi nila na si Duterte hindi mausig ng panahon na siya ay presidente. Tama sila kasi may immunity. Pero 3 taon na pong bumaba. Wala silang ginagawa. Hindi sila nag-prosecute. Nung tinanong ang Department of Justice, bakit hindi nyo dinimanda? 3 taon na kayo. Ang sagot po nila ay wala silang ebidensya. So kung Patay. walang ebidensya, bakit mo isinuko sa bansang dayo para litisin ang isang Pilipino? Dahil po ang If I may ebidensya ay nabura na. Yun. I was gonna say that. If I may add to what Seth said, ang sinasabi nila, walang police report, walang DNA, walang evidence. Hindi totoo yun. Hindi totoo. Alam niyo po, yung nagsasalitang yan, siya ay isa sa mga kasabwat ng pagpapakulong at pag-aresto kay Presidente Duterte. Kaya ganyan ang kanilang naratiba. Pinagtatanggol nila ang kanilang mga sarili. Panghuli na lamang po, Attorney Panelo, hindi po kayo mabibigyan ng pagkakataon na tumayo sa harap ng korte kundi bilang observers lamang. Ano po ba ang magiging role ng Filipino legal counsels ng dating Pangulo? Sa ngayon kami nag-o-observe lang kasi create yung legal team ngayon lang. Got a new video. So wala pang, para kami makapasok dyan, kailangan maging miyembro kami ng defense. At Yung tono ng media, no? Mga halatang halata di ba? pag-credit. At pag pumayag, makakarap. Ano naman ang masasabi nyo sa opening statement ni Attorney Kaufman? Kayo ba ay panig sa kanyang mga argumento? O Gaya kulang na sinabi ko po, O gaya kulang? sa sinabi ko sa mga naunang nagtanong sa akin, yung pong nilatag ng prosecution, pati nung abogado ng biktima, ay isa-isang sinagot ni Attorney Kaufman. Walang punto na hindi niya sinagot at tama naman lahat ng kasagot. Ayaw! So you're happy naman? Pinasinungaling, Palakpakan natin si attorney, Ay, yung mga ganyan ng yan ang mga gusto nating komento. Kasi yung ibang mga komento, ewan ko kung ayoko na lang magsalita. Pero meron pang kumukontra dito kay Kaufman Di ba? Ay, nako. Ewan ko. Buti pa ito, hindi insecure. madali sabi, pinasinungalingan niya lahat ng aligasyon laban kay Presidente Duterte. So in your assessment, the opening statement of Attorney Kaufman went well? Of course. Definitely. Sinagot niya na punto by punto, di it went well. And have you guys, the 5 of you, the lawyers, malalapit po kayo sa dating president? Six of us. Six of you guys. You're all also close friends of the former president. Are you also there to provide Attorney Kaufman and the defense team with some context or any additional information? May ganun po bang plano na mag-meet? Una-una, kami yun nandito dahil kaibigan nga kami, namin bigyan ng moral support. Assist create ng legal team the day before we came here. Kasi on our own talagang pupunta kami rito para bigyan bilang mga kaibigan. And the family decided na magkaroon ng isang legal team. So ang gagawin namin, after observing kung anong narinig namin, mag-meeting ko kami mamaya or after the 5-day or 4-day hearings. And then, kikipag-usap na kami sa defense ni Presidente Duterte para mabigay namin sa kanila yung aming mga insights. Yan. So mga kababayan, mukhang mukhang may pag-asa at may balik si Pangulong Duterte, Kasi yung nakikita ko, kasi remember yung burden of proof. Ano ibig sabihin ng burden of proof? Sinong dapat magpatunay? Dapat ba si Kaufman patunayan niya na inosente si Pangulong Duterte? Hindi. Ang dapat magpatunay ay yung mga nag-aakusa na talagang involved si Pangulo sa malawakang patayan daw, di umano, sa Pilipinas. Inisa-isa nga ni Kaufman at sinabi niya nga dyan, kung may matinding namatay dahil sa war on drugs, bakit ngayon lang? Alam mo yon, ibig sabihin, bakit kay Pangulong Duterte lang? Ngayon nga daw, mas marami pang namamatay sa droga at may statistic siya dyan. May ebidensya siya
na mas maraming namamatay ngayon kaysa nung panahon ni Pangulong Duterte. So, pwede mo bang sabihin na dahil marami lang namatay, meron ng kinalaman ng presidente? Hindi po pwedeng maging basihan yon o ebidensya na kaagad yon. You have to be specific. Sino pinatay? Sino? At meron bang direktang sinabi si Pangulong Duterte, itong kriminal na mga to, patayin nyo yan ng patayin. Malinaw nga sa sinabi ni Kaufman na more than doon sa mga binanggit ninyo na patsi-patsi ang kinuha ninyo. Chap-chap, ika nga. Napakarami pang mga sinabi si Pangulong Duterte na sinasabi niyang dapat gawin nyo na naaayon sa batas. Self-defense. At the same time, pag ginawa ninyo na naaayon sa batas, nasa likod yung Office of the President. Pero pag ginawa ninyo, inabuso ninyo, labag sa batas, impyerno abutin nyo sa akin. Ito nakadirekta mismo sa mga opisyal at mga pulis. So doon pa lang sa statement na yon, enough proof na para po mapawalang sala si Pangulong Duterte o mapasinungalingan yung mga akusasyon sa kanya. Kaya mapapauwi na si Pangulong Duterte. Sa tingin ko lang sa tingin ko, base sa mga ebidensya na pinakita o sinabi ni Kaufman. Abangan natin, tingnan natin, di ba? Tingnan natin. Mukhang hopeful ako Based doon sa mga statement ni Kaufman, mukhang mapapauwi si Pangulong Duterte. Iyon. Maraming salamat po mga kababayan. Sana po napanood nyo na maigi at naintindihan natin. Although may mga parte talaga na medyo mahirap unawain, pero napakaganda po ng paliwanag ni Kaufman. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo mga kababayan. Ako po si Banat Bay sa uuliting upload. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban.
Sa